Planong patawan ng lokal na pamahalaan ang Davao City ng mas mabigat na parusa ang mga mapatutunayang prank caller ng 911. Kaugnay niya, bumubuo na ng hakbang ang lungsod kung papaano madedetect ang mga caller na nais lamang manloko. Si Joy Gumatay sa detalye. Pinag-aaralan na ng City Legal Council ng Davao City kung anong parusa ang maaring ipataw sa mga 911 prank callers sa lungsod. Ito ay ayon kay Central 911 Head Emmanuel Haldon matapos mapag-alamang halos 60 sa mahigit kumulang 300 tawag na natatanggap ng kanilang opisina ay mula sa mga individual na nais lamang manloko. Doon sa non-emergency calls, categorized na into different type of calls, no? Yung calls for asking for information and yung calls that are, plainly prank calls. That's around mga 40% of the half. So, dako na siya na tawag nito na percentage doon sa daily calls natin. Isa na nga sa tinitingnan suwestyon ng lokal na pamahalaan para mapagbuti ang pansala ng Central 911 sa mga prank callers ay ang pagbuo ng sistema na makakapag-detect kung nakakailang prank calls na ang naisasagawa gamit ang isang registered cellular number. Sa oras na umabot na sa 5 prank calls ang mairerehistro sa isang numero, hindi na ito maaaring magamit pa sa paghingi ng tulong sa 911. It has to go through a recommending body muna or perhaps even the possibility of issuing just an executive order. City Legal is looking into it. Hinimok naman ni Haldon ang publiko na seryosohin at huwag gawing biro ang naturang inisyatibang ito ng pamahalaan na layon lamang ay makapagbigay ng epektibong serbisyo para sa bayan. Ibinahagi rin ito ang magandang balita na fully operational na muli ang Central 911 ng lungsod matapos ang di inaasang pag-malfunction ito noong araw ng Linggo dahil sa masamang panahon. Para sa PTV News, Joy Gumatay, Davao City. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.